Isang magandang araw sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Narito na naman ang inyong lingkod, handang magbukas ng isang panibagong aklat, isang kwentong susubok sa ating mga paniniwala. Gaano nga ba natin kakilala ang mga taong nakakasalamuha natin sa araw-araw? Sabi nila, huwag daw husgahan ang isang libro sa kanyang pabalat. Pero paano kung sa mundong mapanghusga, ang panlabas na anyo ang siyang nagiging batayan ng pagkatao? Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang isang pag-iibigang isisilang sa pagitan ng dalawang mundong pilit pinaghihiwalay ng estado sa buhay. Halos mawalan ng balanse si Dr. Althea Reyes nang biglang dumulas ang takong ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ng pasilyo ng St. Michael's Medical Center. Mabuti na lamang at mabilis siyang nakakapit sa pader bago pa man siya tuluyang bumagsak. Isang matalim na tingin ang agad niyang ipinukol sa lalaking naglalampaso sa di kalayuan. Hindi ka ba marunong maglagay ng wet floor sign? Ang tinig niya ay matigas, may bahid ng pagod at iritasyon na naipon sa buong maghapon. Ang lalaki na nakasuot ng asul na uniforme ng janitor ay dahan-dahang lumingon. Hindi man lang nabago ang kalmadong ekspresyon sa mukha nito. Sa halip na sumagot, maingat nitong isinandal ang mop sa pader, lumapit sa isang maliit na cart at may kinuha. Natigilan si Althea nang inilahad nito sa kanya ang isang paper cup ng mainit na kape. "Pasensya na po, Doc," sabi ng lalaki sa isang boses na malalim at nakakagulat na seryoso. "Hindi ko po agad napansin na parating na kayo. Mukhang kailangan niyo po nito." Napakurap-kurap si Althea. Ang galit niya ay biglang napalitan ng pagkalito. Tiningnan niya ang lalaki mula ulo hanggang paa. Payak ang suot, simple ang itsura, ngunit may kakaiba sa mga mata nito, isang talas at lalim na hindi mo aakalain sa isang janitor. At ang kape? Ito ang paborito niyang timpla mula sa coffee shop sa lobby. Paano nito nalaman? "Salamat!" Nauutal niyang sabi, kasabay ng pagkuha sa kape. Hindi niya alam kung bakit, pero nakaramdam siya ng bahagyang hiya. Ngumiti lamang ang lalaki. Isang ngiting hindi umabot sa mga mata nitong puno ng hiwaga. Pagkatapos ay bumalik ito sa kanyang trabaho na para bang walang nangyari. Habang naglalakad palayo si Althea, hindi niya maiwasang isipin, sino ba naman ang mag-aakalang ang isusukli sa init ng kanyang ulo ay isang mainit na kape? Ang pangalang nakaborda sa uniforme nito ay Rafael. Rafa, ang insidenteng iyon ay simula pa lamang. Sa mga sumunod na araw, tila naging anino niya si Rafa. Palagi itong nasa paligid, nagpupunas ng salamin sa tapat ng kanyang klinika, nag-aayos ng mga halaman sa hardin kung saan siya nagpapahinga, o simpleng nagwawalis sa pasilyo kapag palabas na siya. At sa bawat pagkikita nila, palaging may kasamang isang maliit na kabutihan, isang nakahandang upuan, isang bote ng malamig na tubig, o isang simpleng tango na may kasamang makahulugang ngiti. Lalong naiinis si Althea. Hindi siya sanay sa ganoong atensyon, lalo na mula sa isang taong sa tingin niya ay napakalayo ng agwat sa kanyang estado. Para sa kanya, ang St. Michael's ay isang larangan ng digmaan. Bawat araw ay isang pagsusulit na kailangan niyang ipasa. Bilang isang pediatric oncologist na nagsimula mula sa wala, bawat kilos niya ay sinusukat, bawat desisyon ay binubusisi. Ang tanging nais niya ay mapatunayan ang kanyang sarili, ang maging karapat-dapat sa puting coat na suot niya. Isang hapon, ipinatawag siya ng kanilang department head, ang istriktang si Dr. Sandoval. "Dr. Reyes, I reviewed the charts for the Velasco kid," sabi nito habang nakatingin sa kanya sa ibabaw ng salamin. "Your preliminary diagnosis seems aggressive." "Are you sure about this?" "I am sure, Dra. Sandoval. All the symptoms point to it. An early and aggressive treatment is our best chance." Mahinahon ngunit matatag na sagot ni Althea. "Your best chance could also be a malpractice suit
waiting to happen if you're wrong, malamig na tugon ng doktora. I want a second opinion. Ask Dr. Valencia to co-manage this case with you. Parang may bumara sa lalamunan ni Althea. Dr. Marco Valencia, ang golden boy ng ospital, magaling, makisig, at mula sa pamilya ng mga kilalang doktor, ang lahat ng bagay na hindi siya. Bago pa man siya makasagot, bumukas ang pinto at pumasok si Marco, may dalang isang folder. Speaking of the Velasco case, I already took the liberty of reviewing it, Dra. Sandoval, sabi nito, na may ngiti. And I agree with Dr. Reyes. Her instincts are spot on. Napatingin si Dr. Sandoval kay Marco at unti-unting lumambot ang ekspresyon nito. Well, if you say so, Marco. Sige. Proceed, Dr. Reyes. But keep Dr. Valencia in the loop. Paglabas nila ng opisina, hinarap ni Althea si Marco. Salamat. Pero hindi mo kailangang gawin yon. Wala yon, Althea. We're a team! Sabi ni Marco, kasabay ng pag-ayos sa kanyang mamahaling necktie. Besides, I can't let our best doctor get sidelined by hospital politics. How about we discuss the case further over dinner tonight? My treat. Tumanggi si Althea sa paanyaya. Alam niya ang ibig sabihin ng mga tingin ni Marco. Ngunit ang isip niya ay abala sa ibang bagay sa pakiramdam na palagi siyang kailangang iligtas, na palagi siyang kulang. Kinagabihan, habang pauwi na, napadaan siya sa pediatric ward. Narinig niya ang iyak ng isang batang babae, isa sa mga pasyente niya na takot sa karayom. Walang nurse na makapagpatahan dito. Lalapit na sana si Althea nang makita niya ang isang pamilyar na figura na pumasok sa silid. Si Rafa, naupo ito sa tabi ng kama ng bata. Walang sinabi. Maya-maya, nagsimula itong magkwento sa mahinang boses. Alam mo ba, simula ni Rafa, may isang munting bituin na takot sa dilim. Akala niya, kapag dumilim na ang langit, mag-isa na lang siya. Pero isang gabi, sinabi sa kanya ng buwan, huwag kang matakot. Dahil sa dilim, mas lalong magniningning ang iyong liwanag. At ang liwanag mo ang magiging gabay ng mga naliligaw. Napatigil sa pag-iyak ang bata. Nakikinig ito ng mabuti. Ang karayom, pagpapatuloy ni Rafa, ay parang gabi. Nakakatakot sa simula. Pero tulad ng gabi, kailangan ito para mas lumabas ang liwanag mo, ang lakas mo para gumaling. Mula sa kinatatayuan niya sa labas ng pinto, hindi makapaniwala si Althea sa kanyang nakikita. Ang lalaking naglalampaso ng sahig ay may kakayahang patahanin ang isang bata sa paraang hindi nagawa ng sinumang doktor. May karunungan sa mga salita nito na tumagos hindi lang sa bata, kundi pati na rin sa kanya. Ang inis na nararamdaman niya para dito ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang damdaming hindi niya mapangalanan. Isang matinding kuryosidad. Pagod na bumalik si Althea sa kanyang mesa upang kunin ang kanyang mga gamit. Ang isip niya ay gulong-gulo. Sino ba talaga ang lalaking iyon? Isang simpleng janitor na may kakaibang pananaw sa buhay o mayroon pang iba? Nang iligpit na niya ang kanyang mga papel, may napansin siyang isang bagay na nakapatong sa kanyang keyboard. Isang maliit na bulaklak na pinitas lang sa kung saan isang gumamela. Sa ilalim nito ay isang maliit na piraso ng tissue paper. Maingat na tinupi. Binuksan niya ito, nakasulat dito sa magandang sulat kamay. Mas maganda pa sa paglubog ng araw sa Tagaytay ang ngiti mo, Doc. Walang pangalan. Ngunit alam na alam niya kung kanino galing. Isang pamilyar na init ang biglang gumapang sa kanyang mga pisngi. Napahawak siya sa papel. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, isang tunay at hindi pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kasabay ng ngiting iyon, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sino ka ba talaga, Rafa?
Itinago ni Althea ang maliit na bulaklak at ang piraso ng tissue sa loob ng kanyang pitaka na para bang isa itong sikretong ayaw niyang malaman ng mundo. Sa kanyang pag-uwi, paulit-ulit niyang binabasa ang mga salitang nakasulat doon. Ang simpleng papuri ay nagdulot ng isang kakaibang kilig na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit kasabay ng kilig na iyon ay ang pag-usbong ng isang pader sa kanyang isipan, isang pader na gawa sa takot at pangamba. Anong iisipin ng mga tao? Isang doktora na kinikilig sa isang janitor? Ang bulong-bulungan ay tiyak na kakalat na parang apoy sa buong St. Michael's. Ang reputasyong pinaghirapan niyang buuin ay maaaring gumuho dahil lamang sa isang maling hakbang. Kinabukasan, sinubukan niyang iwasan si Rafa. Nagdadaan siya sa ibang pasilyo, nagkukulong sa kanyang klinika. Ngunit tila may sariling isip ang tadhana sa gitna ng abalang umaga. Habang nagmamadali siyang pumunta sa nurse's station, isang boses ang pumigil sa kanya. "Althea, good morning." Si Marco. Nakatayo ito roon, nakangiti, at may iniaabot sa kanya isang maliit at eleganteng kahon. "Ano to?" tanong ni Althea. Napapaligiran ng mga tinging puno ng paghanga mula sa mga nurse. "A simple token," sabi ni Marco. "For a brilliant doctor." Nahihiyang binuksan ni Althea ang kahon. Sa loob, nakalagay ang isang mamahaling fountain pen na may nakaukit na pangalan niya, Dr. Althea Reyes. Napasinghap ang mga nurse sa paligid. "Wow, Doc! Ang ganda!" sabi ng isa. "Bagay na bagay sa inyo ni Dr. Valencia, Doc Althea." Tukso ng isa pa. Pakiramdam ni Althea ay nasusukol siya. Ang regalo ay maganda, oo, ngunit mabigat ang dala nitong mensahe. Ito ay isang pampublikong pag-angkin, isang paalala ng mundong dapat niyang pangarapin, isang mundo ng karangyaan, respeto, at pagkilala. "Salamat, Marco. Pero sobra naman to," pilit niyang sabi, kasabay ng pagsara sa kahon. "Walang sobra para sa'yo, Althea." Malambing na sagot ni Marco. Sapat na para marinig ng lahat. Sa di kalayuan, sa dulo ng pasilyo, nakita ni Althea si Rafa. Nagpupunas ito ng bintana. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit, walang emosyon sa mukha ni Rafa. Ngunit nakita ni Althea ang bahagyang pagtiim ng kanyang panga bago ito muling tumalikod at nagpatuloy sa trabaho. Isang kirot ang biglang naramdaman ni Althea sa kanyang dibdib. Hapon na nang kailanganin niyang umakyat sa record section sa ika-5 palapag. Pagpasok niya sa elevator, laking gulat niya nang sumunod na pumasok si Rafa, tulak-tulak ang cart ng panlinis. Walang ibang tao. Naging bingi ang katahimikan sa pagitan nila. Hindi nakatiis si Althea. "Salamat." Sa kape at sa bulaklak. Mahina niyang sabi. Hindi makatingin ng diretso. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ni Rafa. "Wala yon, Doc." Biglang umalog ang elevator at huminto ito sa pagitan ng ika-3 at ika-4 na palapag. Napahawak si Althea sa braso ni Rafa sa gulat. Ang ilaw ay kumurap-kurap bago tuluyang namatay at tanging ang emergency light na lamang ang nagsilbing liwanag. "Naku, na-stuck yata tayo," sabi ni Althea. Hindi maitago ang kaba sa kanyang boses. "Huminahon lang po kayo, Doc," kalmadong sabi ni Rafa. "Tatawag ako ng tulong." Kinuha nito ang intercom at nagsalita sa paraang napaka-propesyonal. Habang naghihintay, isinandal ni Rafa ang kanyang cart. "Mukhang magtatagal tayo rito." "Okay lang," sagot ni Althea. Mas kalmado na ngayon dahil sa presensya ni Rafa. "Sanay na ako maghintay. Lahat naman tayo naghihintay," makahulugang sabi ni Rafa, nakatingin sa kawalan. May naghihintay gumaling, may naghihintay sa tamang pagkakataon, at mayroon ding naghihintay na sana may makakita sa tunay nilang pagkatao. Napatingin si Althea sa kanya. "Anong pangarap mo, Rafa? Bukod sa pagiging janitor?" Ngumiti si Rafa.
Isang ngiting malungkot. Pangarap ko, Doc? Simple lang. Magtayo ng isang maliit na library sa probinsya namin. Isang lugar kung saan kahit ang pinakamahirap na bata ay pwedeng magbasa at mangarap ng libre. Natigilan si Althea. Ang lalim ng pangarap na iyon ay bumabasag sa lahat ng kanyang akala tungkol dito. Paano nagkaroon ng ganitong pangarap ang isang simpleng janitor? Napakagandang pangarap niyan. Taos-puso niyang sabi. Salamat, Doc. Kayo? Anong pangarap niyo? Bukod sa maging pinakamagaling na doktora sa buong Pilipinas? Tanong ni Rafa. May bahid ng panunukso sa boses. Sa unang pagkakataon, napaisip si Althea. Ang tanging pangarap niya ay ang umangat sa buhay. Pero ngayon, sa loob ng masikip at madilim na elevator, kasama ang isang taong hindi niya lubos na kilala, parang napakababaw ng pangarap na iyon. Bumukas ang pinto ng elevator. Nandoon na ang maintenance crew. Paglabas nila, bumalik ang liwanag, ang ingay, ang realidad. Bago sila maghiwalay, lumingon si Rafa. Ingat ka, Doc Althea. Kinagabihan, muling lumapit sa kanya si Marco. Althea, let's have dinner. May bago raw na fine dining restaurant sa Crosswinds. My reservation is for 2. Mayabang nitong sabi. Tumingin si Althea kay Marco. Sa mamahalin nitong relo, sa kumpiyansa nitong tindig. Ito ang tamang sagot. Ito ang ligtas na landas. Ngunit ang isip niya ay bumalik sa loob ng elevator, sa isang pangarap tungkol sa isang maliit na library. Pasensya na, Marco. Pagsisinungaling niya. May biglaang meeting ang department namin. Hindi ako pwede. Nakita niya ang pagkadismaya sa mukha ni Marco. Bago ito pilit nang umiti at umalis. Nakahinga ng maluwag si Althea, ngunit may kasamang kaba. Habang nagliligpit siya ng gamit, natanaw niya si Rafa sa labas, nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Pinanood niya ito mula sa bintana ng kanyang klinika. Simple lang ang ginagawa nito, ngunit may dignidad sa bawat kilos. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na lumalaban sa lahat ng sinasabi ng kanyang isip. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap ang numero ng intercom para sa maintenance department. Hindi niya alam kung tama ba ito, pero pagod na siyang matakot. Ilang sandali pa, tumunog ang telepono ni Rafa. Nakita niyang sinagot niya ito at napatingin sa direksyon ng kanyang bintana. Pagbaba ng telepono, naglakad si Rafa papunta sa entrance ng klinika niya. Sumilip ito sa loob. May kailangan po kayo, Doc? Tanong nito. Huminga ng malalim si Althea. Gusto ko lang magpasalamat ulit. Para saan? Sa lahat? Sagot niya. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Pagkatapos, nagsalita si Rafa. Ang boses ay malumanay ngunit direkta. Doc, kung gusto nyo, magkape tayo bukas. Sa kantin lang, bilang dalawang normal na tao. Ang puso ni Althea ay kumabog ng napakabilis. Ito na iyon, ang pagtawid sa linya. Ang pagpili sa isang mundong hindi niya kabisado. Tumingin siya sa mga mata ni Rafa. Sa mga matang tila nakikita ang kaluluwa niya. At sa kabila ng takot, sa kabila ng lahat ng dapat at hindi dapat, isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig. Sige, mula sa kinatatayuan niya. Tanaw ni Rafael de la Cruz ang bawat galaw ni Dr. Althea Reyes. Ang paraan ng pagkunot ng noo nito habang binabasa ang isang medical chart, ang bahagyang pagngiti kapag may gumaling na pasyente, at ang pagod sa mga balikat nito sa pagtatapos ng araw. Sa loob ng isang buwan, kinabisado na niya ang bawat detalye. Para sa iba, isa lang siyang hamak na janitor. Ngunit sa likod ng mop at ng asul na uniforme, si Rafa ay isang manonood, isang mangangaso ng katotohanan. Ang pagsang-ayon ni Althea na makipagkape sa kanya ay isang maliit na tagumpay. Ngunit kasabay nito ay isang pamilyar na kirot ang bumalik sa kanyang alaala. Naalala niya si Isabela, ang kanyang dating nobya. Maganda,
matalino, at galing sa pamilyang nagmay-ari noon ng ospital na ito. Minahal niya ito ng buong puso. Ngunit isang araw, nang malugi ang negosyo ng kanyang pamilya, iniwan siya nito. Flashback. Hindi sapat ang pag-ibig, Rafael? Malamig na sabi ni Isabela habang suot ang isang diamanteng hikaw na bigay niya. Kailangan ko ng seguridad. Isang buhay na komportable. Hindi ko kayang isugal ang kinabukasan ko sa isang lalaking biglang nawalan ng lahat. Pero babangon tayo. Pagmamakaawa niya. Magtutulungan tayo. Tumawa ito ng mapakla. Huwag ka nang maging bata, Rafa. Gising sa katotohanan. Sa mundong ito, ang pera at kapangyarihan ang nagpapatakbo sa lahat. Iyon ang huling pagkikita nila. End of flashback. Ang sakit ng kataksilang iyon ang nagtulak sa kanya na bumangon, pinalago niyang muli ang yaman ng kanilang pamilya, higit pa sa dati. At nang mabalitaan niyang ibinebenta na ang St. Michael's dahil sa maling pamamalakad ng pamilya ni Isabela, binili niya ito hindi para maghiganti, kundi para ayusin ang mga nasira at hanapin ang isang bagay na ipinagkait sa kanya. Isang pag-ibig na totoo, isang taong makikita ang halaga niya kahit wala siyang anumang maipagmamalaki. Kaya't heto siya ngayon, nagpapanggap na si Rafa, ang janitor, at sa lahat ng doktorang nakilala niya, tanging kay Althea lamang siya nakakita ng kakaiba. Sa kabila ng pagiging masungit at ng pader na itinatayo nito sa paligid, nakikita niya ang busilak na puso nito, isang pusong natatakot, masaktan, at mahusgahan, gabi. Tahimik na ang ospital. Gamit ang master key na kasama sa kanyang pagpapanggap, dahan-dahang pumasok si Rafa sa accounting office. Hindi lang pag-ibig ang hinahanap niya rito. Hinahanap din niya ang mga kalawang sa sistema na iniwan ng dating administrasyon. Binuksan niya ang isang filing cabinet. Sa loob ng ilang linggo, napansin niya ang mga kahina-hinalang transaksyon sa mga supply. May mga invoice para sa mga gamot na sobrang mahal at mga equipment na hindi naman dumarating. Maingat niyang kinuhanan ng litrato ang ilang dokumento gamit ang kanyang telepono. Ang lahat ng ito ay may pirma ng iisang tao. Isang purchasing manager na malapit na kamag-anak ni Isabela. At ang supplier, isang kumpanyang pag-aari ng pamilya ni Dr. Marco Valencia, napatiimbagang si Rafa. Hindi lang pala si Althea ang kailangan niyang bantayan mula kay Marco. Kinabukasan, sa kantin, na unang dumating si Rafa. Pinili niya ang isang mesa sa sulok, malayo sa mga mata ng karamihan. Ilang sandali pa, dumating si Althea. Tumingin muna ito sa paligid na may kaba bago naupo sa tapat niya. Akala ko hindi ka darating. Panimula ni Rafa. Marami lang trabaho. Sagot ni Althea. Halatang hindi iyon ang totoong dahilan. Inabot ni Rafa ang isang tasa ng kape. Alam ko na ang timpla mo. Napangiti si Althea. At ang ngiting iyon ay tila nagbigay liwanag sa buong kantin para kay Rafa. Nag-usap sila. Sa simula ay mga simpleng bagay lang ang panahon, ang pagkain sa kantin. Ngunit unti-unti, nagbukas si Althea. Ikinuwento niya ang hirap na dinanas ng kanyang pamilya. Ang pressure na nararamdaman niya na kailangan niyang maging matagumpay para maiahon sila muli. Minsan, pakiramdam ko, isang maling hakbang ko lang, babalik kami sa simula. Pag-amin niya, ang boses ay puno ng kalungkutan. Kaya siguro ganito ako ka-istrikto. Sa sarili ko at sa ibang tao. Tinitigan siya ni Rafa. Nakikita niya ngayon ang dahilan sa likod ng matapang na anyo ni Althea. Hindi ito kasungitan. Depensa pala ito. Ang halaga mo, Doc, ay wala sa laki ng bahay niyo o sa tatak ng damit mo, malumanay na sabi ni Rafa. Wala rin yan sa sasabihin ng ibang tao. Ang tunay mong halaga ay nasa mga batang pinapagaling mo araw-araw. Nasa mga buhay na binibigyan mo ng pag-asa.
Iyon ang bagay na hindi kayang bilhin ng pera o tumbasan ng anumang karangyaan. Natigilan si Althea sa mga sinabi niya. Nakatitig lang ito sa kanya. Ang mga mata ay may bahid ng pagkamangha at paghanga. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Rafa na siya ay nagpapanggap. Sa sandaling iyon, siya lang si Rafael na nakikipag-usap kay Althea. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may isang taong nakikita siya. Hindi ang kanyang yaman o pangalan, kundi ang kanyang kaluluwa. Isang pag-asa ang nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Baka nga si Althea na. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang nabasag. Isang anino ang tumabon sa kanilang mesa. Pareho silang napatingala. Nakatayo roon si Dr. Marco Valencia. Hindi ito nakangiti. Ang mga mata nito ay matalim. Naglalakbay mula kay Rafa patungo kay Althea, puno ng hindi maitagong pagmamay-ari at paghamak. Well, what do we have here? Sabi ni Marco, ang boses ay nagyeyelo. Enjoying your break, Dr. Reyes? Ang tingin na ipinukol ni Marco kay Rafa ay hindi lang tingin sa isang karibal. Iyon ay tingin sa isang basahan na dapat tapakan. At sa sandaling iyon, alam ni Rafa na ang laban niya ay hindi na lang para sa katotohanan o para sa puso ni Althea. Laban na rin ito kontra sa isang kaaway na gagawin ng lahat upang makuha ang gusto niya. Nagyeyelo ang boses ni Marco. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Si Althea naman ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang init na dala ng kape at ng kanilang pag-uusap ni Rafa ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na kaba. Hindi ko akalain na may oras ka para sa mga ganitong bagay. Dr. Reyes, pagpapatuloy ni Marco. Ang bawat salita ay may nakatagong patalim. Binalingan nito si Rafa, isang tingin na puno ng paghamak. Tapos na ba ang break mo? Baka gusto mo nang bumalik sa paglilinis ng mga banyo. Hindi sumagot si Rafa. Tumingin lang ito kay Althea. Ang mga mata ay nagtatanong. Ngunit si Althea ay hindi makatingin pabalik. Yumuko siya, kinuha ang kanyang mga gamit at tumayo. May kailangan pa akong gawin, sabi niya sa basag na tinig at mabilis na naglakad palayo. Iniwan si Rafa sa mesa kasama ang mapanghusgang tingin ni Marco. Habang naglalakad siya sa pasilyo, pakiramdam niya ay lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Ang puso niya ay kumakaripas. Anong ginawa niya? Bakit siya pumayag? Ang kahihiyan ay parang isang kumot na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Sa mga sumunod na araw, ginawa ni Althea ang lahat para iwasan si Rafa. Kapag nagkakasalubong sila sa pasilyo, nagkukunwari siyang may kausap sa telepono o may binabasang importante. Bawat pag-iwas niya ay parang isang maliit na karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Ngunit ang tsismis sa ospital ay mas mabilis kumalat kaysa sa anumang sakit. Isang araw, sa nurse's lounge habang kumukuha siya ng tubig, narinig niya ang dalawang nurse na nagbubulungan. Sayang si Doc Reyes, no? Ang galing-galing pa naman. Bakit? Anong nangyari? Nakita raw ni Ma'am Flor na kadate niya sa kantin, yung janitor, yung bagong salta, si Rafa. Seryoso? Baka naman nagkataon lang? Anong nagkataon? Na sweet daw, sabi ni Ma'am. Hay nako, kung ako yan, kay Dr. Valencia na ako. Gwapo na, mayaman pa. Bakit ka naman papatol sa janitor? Hindi na hinintay ni Althea na matapos ang kanilang usapan. Mabilis siyang umalis. Ang mga salitang iyon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Bakit ka naman papatol sa janitor? Kinahapunan, hinarang siya ni Marco sa labas ng kanyang klinika. Wala na ang pekeng ngiti nito. Seryoso ang kanyang mukha. Althea, we need to talk. Sabi nito sa awtoritatibong tinig. Wala tayong dapat pag-usapan, Marco. Meron, giit nito. Nag-aalala lang ako para sa'yo.
Ang mga tao, nagsisimula ng magsalita. Wala akong pakialam sa sinasabi nila. Talaga? Mapanghamong tanong ni Marco. Ang reputasyon, Althea, ay inaabot ng taon para buuin, pero segundo lang para wasakin. Huwag mong sayangin ang lahat ng pinaghirapan mo dahil lang sa isang basurero. Ang salitang basurero ay tumama kay Althea na parang isang sampal na puno ng galit ang kanyang dibdib, galit kay Marco at galit sa sarili dahil nasasaktan siya sa mga sinasabi nito. Wala kang karapatang pagsabihan ako, Marco. Buhay ko to. Tinalikuran niya ito at pumasok sa kanyang klinika. Isinasara ang pinto ng may kaunting diin. Napasandal siya sa pinto. Nanginginig. Bakit ganito? Bakit kailangang maging ganito kakomplikado? Ang tanging gusto lang naman niya ay isang taong nakakaintindi sa kanya. Ngunit ang mundong ginagalawan niya ay hindi ganoon kadali. Hindi na siya lumabas para mag-lunch. Wala siyang gana. Nakaupo lang siya sa kanyang silya, nakatulala, nang may marinig siyang tatlong mahinang katok sa pinto. Hindi siya sumagot, muling may kumatok. Dahan-dahan, bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Rafa, dala ang kanyang cart. Hindi ito nagsalita. Dahan-dahan itong lumapit sa kanyang mesa at maingat na ipinatong ang isang simpleng lunchbox, isang luma ngunit malinis na baunan. Pagkatapos, tumalikod ito at lumabas. Isinasara ang pinto nang walang anumang ingay. Naiwang nakatingin si Althea sa lunchbox. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, may kanin, 2 piraso ng adobong manok na mukhang lutong bahay, at isang hiniwang dalandan sa gilid. Isang amoy na pamilyar at nakakaginhawa ang lumabas mula roon. At sa hindi niya malamang dahilan, nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Ang mga mamahaling regalo ni Marco ay hindi kailanman nagparamdam sa kanya ng ganito. Sa gitna ng panghuhusga at kahihiyan, sa gitna ng kanyang pag-iisa, may isang taong nakaalala na kailangan niyang kumain. Isang simpleng pagkilos, ngunit mas mabigat ang kahulugan kaysa sa 1,000 salita. Habang tinitingnan niya ang adobo, napagtanto niya ang isang bagay. Pagod na siyang matakot. Pagod na siyang mabuhay para sa sasabihin ng ibang tao. Pagod na siyang ikahiya ang isang bagay na nagpapasaya sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang nagtatype siya ng mensahe. Ipinadala niya ito sa numerong nakuha niya mula sa logbook ng maintenance. Maya-maya, naramdaman niya ang pag-vibrate ng telepono sa bulsa ni Rafa sa labas ng kanyang klinika. Ang mensahe, pagkatapos ng trabaho, sa hardin sa likod. Ako naman ang taya, POV. Takip silim na nang magkita sila sa hardin. Ang hangin ay malamig, dala ang amoy ng mga bulaklak ng dama de noche. Nakatayo si Rafa sa tabi ng isang fountain. Ang likod ay nakaharap sa kanya. Sa isang saglit, nag-alinlangan si Althea. Ngunit huminga siya ng malalim at naglakad palapit. Rafa, tawag niya. Humarap ito. Sa dilim, hindi na gaanong halata ang pagkakaiba ng kanilang mga suot. 2 tao lang sila, nakatayo sa ilalim ng mga bituin. Salamat sa pagkain kanina, panimula ni Althea. At, sorry, sa inasal ko sa kantin, umiling si Rafa. Naiintindihan ko, Doc. Hindi madali ang sitwasyon. Althea na lang, pagtatama niya. Kapag tayong 2 lang, Althea na lang. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafa. Isang ngiting totoo at nakakahawa. Sige, Althea, ang gabing iyon ang naging simula ng kanilang sikretong paraiso. Ang mga sumunod na linggo ay tila isang panaginip para kay Althea. Nabuhay siya sa 2 magkaibang mundo. Sa umaga, siya si Dr. Reyes, ang seryoso at dedikadong doktora na pinapanatili ang kanyang propesyonal na imahe. Ngunit pagkatapos ng trabaho, nagiging si Althea lang siya
Ang babaeng tumatawa sa mga simpleng biro ni Rafa. Ang babaeng nakikinig sa mga kwento nito tungkol sa mga bituin habang nakaupo sila sa isang bangko na nakatanaw sa lawa ng Taal. Dinala siya ni Rafa sa mga lugar na hindi niya kailanman pupuntahan kasama si Marco o ang kanyang mga sosyal na katrabaho. Isang maliit na karinderya na nagbebenta ng pinakamasarap na bulalo. Isang tagong hardin na puno ng mga alitaptap sa gabi. Sa bawat pagkikita, mas lalo niyang nakikilala ang lalaki sa likod ng uniforme. Matalino si Rafa, malalim, at may kabutihang loob na umaapaw. Sa piling nito, hindi niya kailangang magpanggap. Sa piling nito, pakiramdam niya ay sapat na siya. Isang gabi, habang kumakain sila sa paborito nilang karinderya, isang kapwa-doktor mula sa St. Michael's, si Dr. Pineda, ang pumasok kasama ang pamilya nito. Nakita sila nito, ang ngiti sa mukha ni Dr. Pineda ay naglaho, napalitan ng pagtataka, at pagkatapos ay isang tinging mapanghusga. Tumango lang ito ng pilit at mabilis na nag-iwas ng tingin, na para bang may nakita itong hindi dapat makita. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Althea. Ang sarap ng bulalo ay biglang naging lasang abo sa kanyang panlasa. Ang masayang tawanan ay namatay sa ere. Ang sikreto nila ay hindi na sikreto. Bukas, alam niyang ito na ang magiging laman ng usapan sa buong ospital. Naramdaman ni Rafa ang biglaang pagbabago sa kanya. Sa ilalim ng mesa, marahan nitong hinawakan ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay nagbigay ng kaunting lakas sa kanya, ngunit hindi nito kayang pawiin ang takot na muling bumabalot sa kanyang puso. "Huwag mo silang pansinin," bulong ni Rafa. "Paano?" Halos pabulong na sagot ni Althea. "Rafa, hindi mo naiintindihan. Ang mundo ko, ang mundo natin. Magkaiba, POV." Rafa, naiintindihan ni Rafa. Sobrang naiintindihan niya. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Althea at nasaktan siya para dito. Ang paraisong binuo nila ay napapaligiran pala ng mga pader na gawa sa salamin maganda, ngunit napakadaling mabasag. Habang pauwi, tahimik lang si Althea. Hinatid niya ito sa sakayan ng jeep at bago ito bumaba, pinigilan niya ito. "Althea?" sabi niya. Tinititigan ito ng diretso sa mga mata. "Kung bibigyan ka ng pagkakataong mamili, anong pipiliin mo? Ang sasabihin ng mundo o ang sinisigaw ng puso mo?" Hindi sumagot si Althea. Ngunit ang luhang namuo sa gilid ng kanyang mga mata ay sapat ng sagot para kay Rafa. Sa kabila ng insidente, hindi sumuko si Althea. Nagulat si Rafa ng kinabukasan. Sa harap ng maraming tao sa lobby, nginitian siya ni Althea, isang maliit na ngiti lang. Pero para kay Rafa, iyon ay isang deklarasyon ng katapangan. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng isang sirang ilaw sa pediatric ward, narinig niyang may isang pasyenteng biglang sinumpong ng hika at walang mahanap na nebulizer. Nagkakagulo ang mga nurse. Si Althea, na kararating lang, ay nagpanik. Sa halip na mag-aksaya ng oras, lumapit si Rafa. Sa stockroom sa kabilang dulo, sa pangatlong estante sa kaliwa, may 2 bagong unit doon. Kalmado niyang sabi, natigilan ang lahat at napatingin sa kanya. Mabilis na sumunod ang isang nurse at bumalik dala ang nebulizer na iligtas ang bata. Lumapit sa kanya si Althea. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. "Paano mo nalaman yon?" "Nag-inventory ako noong 1 linggo." Simpleng sagot ni Rafa. Ngunit alam niyang hindi na sapat ang mga simpleng sagot para kay Althea. Nakikita niya ang pagdududa sa mga mata nito, isang pagdududang may kasamang paghanga. POV. "Marco, janitor?" Halos isigaw ni Marco sa kanyang telepono. "Sigurado ka ba sa nakita mo, Pineda?" "Oo, Marco. Kitang-kita ng 2 mata ko," sabi ng doktor sa kabilang linya. Sa karinderya pa sa labas ng bayan. Kumakain ng bulalo.
Mukhang seryoso na sila. Pagbaba ng telepono, ibinato ni Marco ang paperweight sa pader. Ang galit ay umaakyat sa kanyang lalamunan na parang lason. Si Althea Reyes? Ang babaeng pinapangarap niya, ang babaeng dapat ay nasa tabi niya sa mga mamahaling restaurant, ay mas pinili pa ang isang hamak na janitor. Isang personal na insulto ito sa kanya. Hindi niya matanggap. May mali dito. Mayroong mali sa janitor na iyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero mula sa kanyang private contacts. "Hello? I need a background check," malamig niyang sabi. "His name is Rafa. Janitor sa St. Michael's. I want everything. Kung may criminal record ba yan? Kung may tinatagong baho? I want dirt. And I want it yesterday." Kinabukasan, isang private investigator ang nagsimulang magmanman sa ospital. Kinukuhanan niya ng litrato si Rafa habang nagtatrabaho. Sinusundan niya ito pagkatapos ng shift. Kinunan niya ng litrato si Rafa at Althea na magkasamang naglalakad sa parke, nagtatawanan. Ipinadala ng investigador ang mga litrato kay Marco. Halos mabasag ni Marco ang kanyang telepono sa galit. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. Kinagabihan, nakatanggap si Marco ng isang email mula sa investigador. Ang subject, Urgent, Rafa. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang binubuksan ang kalakip na file. Pangalan, posisyon, CEO, De La Cruz Holdings, Inc. Net worth, classified. Recent acquisitions, St. Michael's Medical Center. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Hindi! Hindi maaari! Binasa niya ang pangalan ulit. De La Cruz. Ang pangalang iyon. Ang pamilyang iyon ang bumili sa naluluging ospital ng pamilya ng pinsan niyang si Isabela, ang lalaking sinisisi nila sa kanilang pagbagsak. At ngayon, ang lalaking ito ay nagwawalis ng sahig sa sarili niyang ospital at inaagaw ang babaeng gusto niya. Isang malamig na pawis ang tumulo sa noo ni Marco. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit. Ang talino, ang kumpiyansa, ang paglapit kay Althea, hindi ito kwento ng pag-ibig. Isa itong laro. Isang laro ng kapangyarihan. At kung laro ang gusto ni Rafael de la Cruz, ibibigay niya ito. Ngunit sa larong ito, sisiguraduhin niyang hindi lang si Rafa ang matatalo. Idadamay niya ang reyna nito. Nakatayo si Marco Valencia sa harap ng malaking salamin sa kanyang opisina. Suot ang kanyang puting coat. Pero ang refleksyon na nakikita niya ay hindi ang sa isang magaling na doktor. Ang nakikita niya ay ang mukha ng isang batang lalaki, 15 taong gulang, nakatayo sa labas ng isang mansyon habang inilalabas ng mga kargador ang kanilang mga gamit. Flashback. "Anong nangyayari, Mama?" Tanong ng batang si Marco sa kanyang ina na umiiyak. "Wala na, anak. Wala na ang lahat." Humihikbing sagot nito. "Ang mga De La Cruz. Sinamantala nila ang kahinaan ng tito mo. Binili nila ang ospital sa presyong palugi. Mga hasila, Marco. Mga ahas na nag-aabang lang ng pagkakataong manuklaw." Naalala niya ang kanyang pinsang si Isabela, ang dating nobya ni Rafael. Si Isabela, na dating parang prinsesa, ay napilitang magtrabaho sa ibang bansa matapos silang bumagsak. Ang pangalang De La Cruz ay naging isang sumpa sa kanilang pamilya. Isang paalala ng kahihiyan at pagkatalo. End of flashback. At ngayon, ang ahas na iyon ay nasa loob mismo ng kanyang teritoryo. Nagtatago sa balat ng isang hamak na janitor. At ang laso nito ay unti-unting kumakalat sa puso ng babaeng gusto niya. Hindi ito matatanggap ni Marco. Ang galit na naipon sa loob ng maraming taon ay sumabog na parang bulkan. Hindi na ito tungkol kay Althea. Ito ay tungkol sa paghihiganti, tungkol sa pagbawi ng dignidad na ninakaw sa kanila. Kung gusto ni Rafael de la Cruz na maglaro ng mahirap, pagbibigyan siya ni Marco. Ngunit sa laro ni Marco, siya ang laging panalo. Ang unang hakbang niya
ay ang sirain ang pundasyon ng tiwala ni Althea. Alam niyang may kahinaan si Althea. Ang nakaraan nito, ang takot nito sa kahirapan, at sa sasabihin ng ibang tao. Kinabukasan, sa gitna ng isang medical conference sa loob ng ospital na dinaluhan ng maraming doktor, sinadya ni Marco na lapitan si Althea na may kasamang ilang senior consultants. Dr. Reyes, I've always admired your resilience. Panimula ni Marco sa isang boses na kunwari puno ng paghanga. Hindi ba totoo, mga dok, na nakakabilib ang kwento ni Althea? Mula sa isang pamilyang dumanas ng matinding pagsubok sa negosyo, heto siya ngayon, isa sa mga pinakamagagaling nating doktor. A true rags to riches story. Biglang tumahimik ang paligid. Ang lahat ng mata ay napunta kay Althea. Nakita ni Marco ang pamumutla sa mukha nito, ang kahihiyan sa mga mata nito. Alam niyang tinamaan niya ito sa pinakamasakit na parte. Ang sikretong pilit nitong itinatago ay isiniwalat niya sa harap ng mga taong gusto nitong hangaan siya. You are an inspiration to us all, Althea. Pagtatapos ni Marco, kasabay ng isang tapik sa balikat nito na parang lason, umalis si Althea sa conference hall, hindi makatingin kanino man. Nasundan ito ng tingin ni Marco. Isang ngiting tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito pa lang ang simula. Ang susunod na hakbang ay mas delikado. Kailangan niya ng isang kasabwat sa loob. Naalala niya si Nurse Katrina, isang nurse na matagal nang naiinggit sa posisyon ni Althea. Minsan na itong napagalitan ni Althea dahil sa isang pagkakamali. Pinuntahan niya si Nurse Katrina sa pantry. Katrina, mukhang pagod ka, sabi niya sa malambing na boses. Alam mo, napapansin ko ang lahat ng hirap mo. Sayang at hindi iyon nakikita ng iba. Tulad ni Dr. Reyes. Nag-angat ng tingin ang nurse. May bahid ng hinanakit sa mga mata. Ganyan naman talaga si Doc Reyes, sir. Akala mo kung sinong perpekto. Paano kung sabihin ko sa iyo na may paraan para maipakita sa lahat na hindi siya perpekto? Makahulugang sabi ni Marco. Isang maliit na pabor lang at sisiguraduhin kong mapapansin ka na ng management sa susunod na promotion. Nagningning ang mga mata ni Nurse Katrina. Ano po yun, sir? Ang pangatlo at pinakamahalagang hakbang ay ang pagpili ng tamang target. Isang pasyenteng hindi basta-basta. Isang pasyenteng may koneksyon at kapangyarihan, at nakita niya ito sa anyo ni Miguel Migutan, ang 7 taong gulang na anak ng isang maimpluwensyang senador. Ang batang ito ay pasyente ni Althea. Ginagamot para sa isang bihirang uri ng leukemia. Ang kaso ay napakadelikado. Isang maliit na pagkakamali sa dosis ng gamot ay maaaring maging fatal. Perpekto. Pinag-aralan ni Marco ang chart ng bata. Kinabisado niya ang gamutan, ang schedule ng chemotherapy, ang mga posibleng side effects. Isang gabi, nang siya na lang at si Nurse Katrina ang naka-duty sa ward, binuksan niya ang cabinet ng mga gamot. Kinuha niya ang vial ng gamot para sa chemotherapy ni Migo. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang halos kamukhang-kamukha na vial, isang gamot na may parehong kulay ngunit ibang komposisyon, isang gamot na magdudulot ng matinding allergic reaction. Kapag isinalin sa isang bata, maingat niyang pinagpalit ang laman ng mga ito. Pagkatapos, kinuha niya ang medical chart ni Migo. Sa ilalim ng order ni Althea, may espasyo para sa signature ng nurse na mag-administer ng gamot. Katrina, tawag niya. Ikaw na ang maghanda ng gamot para kay Migo bukas ng umaga. At pirmahan mo na rin, para diretso na bukas. Nag-alinlangan si Katrina. Ano, sir? Bawal po iyon. Dapat, sa oras mismo ng pag-administer pipirma. Ako ang bahala, mariing sabi ni Marco. Utos ko ito. Ako ang senior resident dito. O baka naman ayaw mo na ng promotion. Napalunok si Katrina at kinuha ang ballpen. Pinirmahan niya ang chart. Pagkaalis ng nurse, tiningnan ni Marco ang chart. Ang order ay mula kay Dr. Althea Reyes. Ang gamot ay inihanda
at pinirmahan ni Nurse Katrina. Siya, wala siyang kahit anong bakas. Ngumisi si Marco. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na kalangitan. "Let the game begin, Rafael," bulong niya sa hangin. "Tingnan natin kung maililigtas mo ang reyna mo kapag nasusunog na ang buong kaharian niya." Ang mga salita ni Marco sa conference ay tumagos sa puso ni Althea na parang mga bubog. Ang nakaraan na pilit niyang tinatakasan ay bigla na lang naging isang pampublikong palabas. Pakiramdam niya ay hinubaran siya sa harap ng lahat. Ang mga tingin ng kanyang mga kasamahan ay nagbago, ang iba ay may awa. Ang iba ay may halong pangmamaliit. Sa gitna ng kanyang kahihiyan, iisang tao lang ang gusto niyang takbuhan. Gabi. Sa tagong hardin na puno ng alitap-tap, niyakap niya si Rafa ng mahigpit. Doon, sa mga bisig nito, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang sama ng loob. "Bakit kailangang maging ganito, Rafa?" Umiiyak niyang sabi. "Bakit ang tingin nila sa kahirapan ay isang kasalanan? Ginawa ko ang lahat para iangat ang sarili ko. Pero sa isang iglap, ibinalik niya ako sa putik." Hinaplos ni Rafa ang kanyang buhok. "Hindi ka nasa putik, Althea. Ang mga taong mapanghusga, sila ang nabubuhay sa putik. Huwag mong hayaang hilahin kanila pababa." "Pero masakit, Rafa. Sobrang sakit." "Alam ko," malumanay na sagot nito. "Pero nandito ako. Hindi kita iiwan." Ang mga salitang iyon, ang simpleng pangakong iyon, ang naging kalasag niya sa mga sumunod na araw. Sinubukan niyang balewalain ang mga bulungan. Itinuon niya ang kanyang buong atensyon sa kanyang mga pasyente, lalo na kay Migotan. Napapalapit na sa isang kritikal na yugto ng kanyang gamutan. Isang gabi, habang abala ang lahat, biglang nag-brown out sa buong ospital. Ang emergency generator ay umandar, ngunit ang computerized patient monitoring system sa pediatric ICU ay hindi nag-reboot. Nagpanik ang mga nurse. Ang mga datos ng mga kritikal na pasyente ay hindi nila makita. Dumating si Althea, tumatakbo. "Anong nangyari?" "Hindi namin ma-access ang system, Doc." "Nag-crash yata," sabi ng isang nurse. "Tumawag kayo ng EAT," sigaw niya. "Ginawa na po namin. Pero aabutin pa raw ng 30 minutos bago sila makarating." Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang narinig mula sa likuran. Kalmado. May awtoridad. "Check the secondary server relay." Baka hindi nag-switch automatically. "I-manual override nyo ang power sequence sa B7 panel." Napalingon ang lahat. Nakatayo roon si Rafa. Hawak ang isang flashlight. Nakasuot pa rin ito ng kanyang uniforme. Ngunit ang tindig at ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay hindi para sa isang janitor. Tumingin sa kanya ang head nurse. "Anong B? 7 panel?" Sa likod ng main console, sabi ni Rafa. Lumalapit. "Ako na." Walang pumigil sa kanya. Lumuhod si Rafa sa harap ng isang metal na panel na walang sinumang pumapansin. Binuksan niya ito at sa loob ay may komplikadong sistema ng mga kable at circuit breaker. Ang kanyang mga daliri ay mabilis at tiyak na gumalaw, na para bang sanay na sanay siyang gawin iyon. May pinindot siya, may inikot, at may inayos. Pagkaraan ng ilang segundo, biglang umilaw ang lahat ng monitor. Bumalik ang system, nakahinga ng maluwag ang lahat. Ngunit ang kanilang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Rafa, na ngayon ay tumatayo na at pinapagpagan ang kanyang pantalon, na para bang wala lang. Ang katahimikan sa ICU ay nabasag ng pagkamangha at pagkalito. Nilapitan siya ni Althea, ang puso ay kumakabog. "Saan? Saan mo natutunan yan?" Nag-iwas ng tingin si Rafa. "Mahilig lang akong magbutingting, Doc." "Huwag mo akong tawaging Doc." Halos pabulong na sabi ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. "Rafa, sino ka ba talaga?" Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito.
Isang digmaan ang nangyayari sa loob nito. Gusto nitong sabihin, ngunit may pumipigil. Ang mahalaga, Althea, sabi nito sa mababang boses, ay ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ba't sapat na yon? Hindi. Para kay Althea, hindi na sapat. Ang pag-ibig ay nangangailangan ng tiwala. At ang tiwala ay nakabatay sa katotohanan. Kung may tinatago ka sa akin, Rafa, hindi ito magtatagal. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Dahil ang isang relasyong itinayo sa kasinungalingan ay mas masahol pa kaysa sa isang relasyong hinuhusgahan ng mundo. Tinalikuran niya ito. Ang puso ay mabigat. Mahal niya ito, sigurado siya roon. Ngunit paano ka magmamahal ng isang multo? Isang anino na may mukha ngunit walang pangalan? Umuwi siya ng gabing iyon na gulong-gulo ang isip. Mahal niya si Rafa, ngunit ang pagdududa ay nagsisimula ng mag-ugat sa kanyang puso na parang isang lason. Ang bawat kilos nito, ang bawat matalinong salita, ang bawat kakaibang kaalaman, lahat ay bumubuo ng isang malaking tandang pananong. Pumasok siya sa kanyang apartment, pagod na pagod. Umupo siya sa dilim. Kung sino man si Rafa, bakit kailangan niyang magpanggap? Niloloko ba siya nito? Pinaglalaruan lang ba ang damdamin niya? Isa ba siyang eksperimento? O isang uri ng katuwaan para sa isang taong marahil ay nababagot sa kanyang totoong buhay? Ang mga tanong ay walang katapusan. At sa bawat tanong, mas lalong lumalalim ang bitak sa kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang telepono, balak tawagan ito at sabihin kailangan nilang mag-usap ng masinsinan. Ngunit bago pa man niya magawa iyon, isang text message ang dumating mula sa ospital. Code Blue, Pediatric Ward, Patient, Tan, Miguel, Urgent. Nabitawan niya ang kanyang telepono. Si Migo. Ang puso niya ay biglang kinabahan ng sobra. Mabilis siyang tumayo at tumakbo palabas ng kanyang apartment, pabalik sa ospital kung saan nag-aabang ang isang bangungot na sisira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa gitna ng kanyang pagmamadali, isang huling malamig na tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Paano ako magtitiwala sa iyo kung pakiramdam ko, pati pangalan mo ay kasinungalingan? Pagdating ni Althea sa ospital, ang pediatric ward ay puno ng tensyon. Ang mga doktor at nurse ay nagkakagulo sa paligid ng kwarto ni Migotan. Mula sa labas, dinig na dinig niya ang walang tigil na tunog ng cardiac monitor. Anong nangyari? Sigaw niya habang isinusuot ang kanyang puting coat. Sinalubong siya ni Dr. Castro, ang junior resident on duty. Doc, biglang nag-seizure si Migo, tapos nagkaroon ng severe allergic reaction. Bumagsak ang blood pressure niya. Anong gamot ang huling ibinigay sa kanya? Yung chemotherapy po, Doc. In-administer ni Nurse Katrina kaninang umaga base sa order ninyo sa chart, sagot ni Dr. Castro. Iniaabot sa kanya ang pasyente. Pumasok si Althea sa kwarto. Ang maliit na katawan ni Migo ay nanginginig sa kama. Ang balat nito ay puno ng mapupulang pantal. Ang mga magulang nito, si Senator Tan at ang kanyang asawa, ay nasa isang sulok. Ang mukha ay puno ng takot at galit. Gawin ninyo ang lahat. Sigaw ng senador. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, idedemanda ko ang ospital na ito. Hindi pinansin ni Althea ang banta. Ang buong atensyon niya ay nakay Migo. Give me 10 cc of epinephrine stat. Prepare for intubation. Sa loob ng halos isang oras, ipinaglaban ni Althea at ng kanyang team ang buhay ni Migo. Bawat segundo ay mahalaga. Bawat desisyon ay kritikal. Unti-unti, nag-stabilize ang bata. Ang tunog ng monitor ay bumalik sa normal na ritmo. Ngunit malayo pa ito sa pagiging ligtas. Inilipat nila si Migo sa ICU para sa masusing pagbabantay. Pagod na napasandal si Althea sa pader sa labas ng ICU. Ang kanyang damit ay basa ng pawis. Ngunit bago pa man siya makahinga ng maluwag,
Hinarap siya ng galit na senador. Anong klaseng ospital ito? Anong klaseng doktora ka? Muntik nang mamatay ang anak ko dahil sa kapabayaan ninyo. Senador, ginagawa po namin ang lahat. Huwag mo akong daanin sa mga ganyang salita. Putol nito. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari. Gusto kong makita ang chart ng anak ko. Walang nagawa si Althea kundi ibigay ang chart. Sinuri ito ng senador na isa ring abogado. Mabilis na nakita ng mga mata nito ang kailangan niyang makita. Ito, sabi nito, itinuturo ang pahina. Chemotherapy drug, administered this morning. Ang order? Pirmado mo, Dr. Reyes. Sino ang nagbigay ng gamot? Lumapit si Nurse Katrina, nanginginig sa takot. Ako po. At sino ang nag-utos sa'yo? Si Dr. Reyes po. Nakasulat po sa chart, parang bombang sumabog ang mga salita. Bago pa man makapagpaliwanag si Althea na standard procedure iyon, isang boses ang sumingit. Pasensya na sa abala. Si Marco. Kalmado itong lumapit, ang mukha ay puno ng kunwaring pag-aalala. Senador, ako po si Dr. Marco Valencia, senior resident. Maaari ko po bang tingnan? Kinuha ni Marco ang chart. Nagkunwari itong binabasa ito ng mabuti. Pagkatapos ay umiling-iling ito. Napakadelikado ng gamot na ito. Kailangan ng dobleng pag-iingat. Nurse Katrina, sigurado ka bang sinunod mo ang tamang protocol? Na-double check mo ba ang vial bago mo ito i-administer? Opo, sir. Nauutal na sagot ng nurse. Ang mga mata ay naghahanap ng tulong kay Marco. Muling tiningnan ni Marco ang chart. Pagkatapos ay tumingin siya kay Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa, ngunit alam ni Althea na peke ang lahat ng iyon. Althea, malumanay niyang sabi, sapat para marinig ng lahat. Alam kong pagod ka nitong mga nakaraang araw. Marami kang iniisip. Baka may na-overlook ka sa pag-calculate ng dosage? Nagkakamali ang lahat. Ang mga salita ni Marco ay tila isang hatol. Hindi siya direktang nag-akusa, ngunit ang suhestiyon ay malinaw. Si Althea ang may kasalanan. Siya ang nag-utos. Ang kanyang pangalan ang nasa chart. Siya ang responsable. Hindi, mariing sabi ni Althea. Sigurado ako sa dosage. 10 taon ko nang ginagawa ito. Hindi ako magkakamali, pero nagkamali. Dr. Reyes, sigaw ng senador. At dahil sa pagkakamali mo, halos mamatay ang anak ko. I demand an immediate investigation. Gusto kong masuspinde ang doktorang ito. Ang mga salita ng senador ay may bigat. Ang management ng ospital ay walang nagawa kundi sumunod. Kinagabihan, habang si Althea ay nakaupo sa kanyang opisina, tulala at hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari, isang opisyal mula sa HR ang pumasok. Dr. Reyes, sabi nito sa formal na tono, I'm sorry, but effective immediately, you are placed on indefinite suspension pending the results of the investigation. Inabot nito sa kanya ang isang sulat. Suspended. Ang salitang iyon ay parang isang martilyo na dumurog sa kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang sakripisyo, nawala sa isang iglap. Hinawakan niya ang sulat, ang mga kamay ay nanginginig. Ito na nga ba ang katapusan? Ito na ba ang pagbagsak na palagi niyang kinatatakutan? Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang pamilyar na anino ang dumaan sa salamin ng pinto ng kanyang klinika. Si Rafa. Nakita niyang huminto ito, tila nag-aalinlangan kung kakatok ba o hindi. Ngunit bago pa man nito magawa iyon, ang galit, sakit, at sama ng loob sa puso ni Althea ay sumabog. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ito. Sinagot ito ni Rafa. Althea, anong? Wag! Putol niya. Ang boses ay malamig at walang buhay. Huwag kang lalapit. Huwag mo akong kakausapin. Pero Althea, gusto kong...
Ang ano, Rafa? Ang ano? Halos isigaw niya. Ang guluhin palalo ang buhay ko. Simula nang dumating ka, puro kamalasan na lang ang nangyari sa akin. Umalis ka na. Umalis ka na sa buhay ko. Sana hindi na lang kita nakilala. Ibinaba niya ang telepono. Sa labas ng pinto, narinig niya ang katahimikan. Pagkatapos ay ang marahang mga yabag na papalayo. Napasubsob si Althea sa kanyang mesa. At doon, sa dilim ng kanyang nasirang mga pangarap, humagulgol siya nang walang tigil. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking dagat ng katahimikan at lumbay para kay Althea. Ang apartment niya, na dati niyang kanlungan mula sa magulong mundo ng ospital, ay naging isa na ngayong kulungan. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan. Ang puting coat niya ay nakasabit pa rin sa likod ng pinto. Isang simbolo ng pangarap na bigla na lang naging isang bangungot. Hindi siya lumalabas. Hindi niya sinasagot ang mga tawag. Ang balita tungkol sa kanyang suspensyon ay kumalat na. Ang kanyang pangalan, na dati ay binabanggit ng may paghanga, ay ngayoy binabahiran na ng duda at akusasyon. Nakita niya online ang isang artikulo, anak ng senador, biktima ng medical malpractice sa kilalang ospital. Kahit hindi pinangalanan, alam niyang siya ang tinutukoy. Isang hapon, habang nakaupo siya sa sahig, nakatingin sa kawalan, umulan ng malakas. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang bintana ay parang mga martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang sobrang pag-iisa. Ang mga taong dati niyang tinatawag na kaibigan sa ospital ay bigla na lang naglaho. Maging ang sarili niyang pamilya ay hindi niya magawang harapin. Paano niya sasabihin sa kanila na ang anak na inaasahan nilang mag-aahon sa kanila sa hirap ay siya pa ang nalugmok sa kahihiyan? Sa gitna ng kanyang pagdurusa, ang alaala ni Rafa ay paulit-ulit na bumabalik ang mga ngiti nito, ang mga kwento, ang pakiramdam ng kanyang kamay na nakahawak sa kanya. At sa bawat alaala, kasunod nito, ang sakit. Sana hindi na lang kita nakilala. Ang mga salitang binitawan niya ay parang asidong bumabalik at sumusunog sa kanyang puso. Idinadamay niya ang isang taong walang ginawa kundi ang pasayahin siya. Ngunit ang sakit at galit sa kanyang puso ay napakalaki at kailangan niya ng isang taong masisisi. At si Rafa ang pinakamadaling sisihin. Tumunog ang kanyang telepono. Si Rafa, hindi niya ito sinagot. Tumawag ulit at ulit. Hindi pa rin niya sinagot. Maya-maya, isang text ang dumating. Althea, nasa labas ako. Please, mag-usap tayo. Sumilip siya sa bintana at doon, sa gitna ng malakas na ulan, nakita niya si Rafa. Nakatayo lang ito sa kabilang kalsada, walang payong, basang-basa, nakatingala lang ito sa bintana ng kanyang apartment. Ang itsura nito ay hindi na ang sa isang kalmadong janitor. Ang nakita niya ay isang lalaking nasasaktan, isang lalaking nag-aalala. Isang bahagi niya ay gustong bumaba at takbuhin ito, yakapin at sabihing patawad. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging durog at puno ng galit sa mundo, ang siyang nanaig. Tinawagan niya ito, hindi para pagbuksan, kundi para tapusin na ang lahat. Umuwi ka na, Rafa, sabi niya sa malamig na boses. Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nag-uusap. Sagot nito. Dinig niya ang panginginig ng boses nito dahil sa lamig. Althea, hindi mo kasalanan to. Alam kong may mali. Tutulungan kita. Tutulungan? Mapakla siyang tumawa. Paano? Sa pamamagitan ng pagbibigay mo sa akin ng kape? Sa pamamagitan ng mga kwento mo? Rafa, gumising ka. Hindi ito fairy tale. Ito ang totoong buhay. At sa totoong buhay, talo ako. Hindi ka talo hanggat lumalaban ka. Wala na akong lakas para lumaban. Humihikbi na niyang sabi.
at lalo akong nanghihina kapag nandyan ka. Kaya parang awa mo na. Umalis ka na sa buhay ko. Sana hindi na lang kita nakilala. Ang huling mga salita ay puno ng lason. Pagkatapos niyang sabihin iyon, pinatay niya ang tawag. Tumingin siyang muli sa bintana. Nakita niyang yumuko si Rafa, na natili itong nakatayo roon ng ilang minuto pa, na para bang naghihintay ng isang himala. Pagkatapos, dahan-dahan itong tumalikod at naglakad palayo, papalubog sa dilim at sa buhos ng ulan. Nang mawala na ito sa kanyang paningin, doon lang niya naramdaman ang bigat ng kanyang ginawa. Itinulak niya palayo ang nag-iisang tao na handang manatili sa tabi niya. Ngayon, tunay na siyang nag-iisa. Napaupo siya sa sahig at niyakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa tunog ng ulan sa labas. Ito na ang pinakailalim. Ang pinakamadilim na bahagi ng gabi. Ang sandali kung kailan pakiramdam mo ay wala ng pag-asang sisikat pa ang araw. POV. Rafa, bawat hakbang palayo sa apartment ni Althea ay parang isang suntok sa sikmura ni Rafael. Ang bawat salita ni Althea ay tumatarak sa kanyang puso. Sana, hindi na lang kita nakilala. Basang-basa, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa pawis at sakit. Sumakay siya sa kanyang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Hinampas niya ang manibela. Galit siya, hindi kay Althea, kundi sa sarili niya. Hinayaan niyang mangyari ito dahil sa laro niya, dahil sa kanyang pagtatago. Nasaktan ang babaeng mahal niya. Nasa panganib ito at wala siyang magawa dahil nakatali ang kanyang mga kamay sa kanyang sariling kasinungalingan. Ngunit ngayon, tapos na ang laro. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagdial sa isang numero. Hindi na ito ang boses ng isang janitor. Ang boses na lumabas sa kanya ay malamig, matigas, at puno ng kapangyarihan. Attorney, sabi niya. It's me, si Rafael. Napatawag po kayo? I want you to get me every security footage from St. Michael's for the past week. Every angle, lalo na sa pediatric ward at sa pharmacy. Masusunod po, sir. Pero para saan po ito? Hindi niya sinagot ang tanong. Nagbigay siya ng isa pang utos. At tawagan mo ang buong board of directors. Sabihin mo may emergency meeting tayo bukas ng umaga, 8 a.m. sharp. Attendance is not optional. Sino po ang ipapatawag sa meeting, sir? Uminto si Rafael. Tumingin siya sa bintana. Sa daan kung saan ang ulan ay unti-unting humihina. Isang pangalan lang ang nasa isip niya. Isang pangalan na sisirain niya. Lahat sila? Sabi niya. Ang boses ay bakal. At siguraduhin mong nandoon si Dr. Marco Valencia. Ibinaba niya ang telepono. Ang sakit sa kanyang puso ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, may kasama na itong apoy. Isang apoy ng determinasyon. Ihanda ang boardroom. Bukas ng umaga, bulong niya sa sarili. Oras na para tapusin to. Ang boardroom ng St. Michael's Medical Center ay isang lugar na nagpapahayag ng kapangyarihan. Ang mahabang mesa na gawa sa mahogany, ang mga upuang balat, ang malawak na bintanang salamin na may tanawin ng buong Tagaytay lahat ay idinisenyo upang iparamdam sa sinumang papasok dito na sila ay maliit at hindi gaanong mahalaga. Para kay Althea, ang pakiramdam na iyon ay 1,000 beses na mas matindi. Nakatayo siya sa gitna ng silid, sa harap ng mga miyembro ng board of directors. Ang ilan ay mga doktor na nirerespeto niya. Ang iba ay mga negosyanteng walang mukha na tanging numero lang ang tinitingnan. Ang abogadong kumakatawan sa pamilyatan ay nandoon din. Ang mga matay matalas na parang agila. At sa pinakadulo ng mesa, nakaupo ang hospital director, si Dr. Chavez, na mukhang ayaw lang madamay sa gulo.
Dr. Reyes, salamat sa pagdalo. Simula ni Dr. Chavez sa isang formal na tono. Nandito tayo ngayon para pakinggan ang iyong panig at para magdesisyon sa mga susunod na hakbang tungkol sa insidente na kinasasangkutan ng pasyenteng si Miguel Tan. Tumangulang si Althea. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Ang mga kamay niya sa kanyang likuran ay magkahawak ng mahigpit para pigilan ang panginginig. Dr. Valencia, bilang senior resident na unang tumugon, maaari mo bang ibigay sa amin ang iyong buod ng mga pangyayari? Tumayo si Marco. Ang kanyang itsura ay perpekto, maayos ang buhok, plansado ang damit, at ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng tamang timpla ng profesionalismo at pag-aalala. Siya ang larawan ng isang doktor na mapagkakatiwalaan. Salamat, Dr. Chavez, panimula niya. Una sa lahat, nais kong sabihin na labis kong ikinalulungkot ang nangyari. Si Dr. Reyes ay isa sa ating pinakamahuhusay na doktor. Ngunit sa propesyon nating ito, hindi maiiwasan ang human error. Nagsimula siyang magsalaysay. Ang bawat salita niya ay maingat na pinili, tila isang siruhanong humihiwa ng may katumpakan. Ipinakita niya ang chart. Itinuro niya ang pirma ni Althea. Ipinatawag niya si Nurse Katrina, na umiiyak na umamin na siya ang nagbigay ng gamot base sa utos na nakasulat. Hindi ko sinisisi si Dr. Reyes ng buo. Pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay puno ng pekeng simpatiya. Alam nating lahat ang pressure na dinaranas niya. Marahil, dahil sa personal na mga problema, hindi niya naibigay ang 100% atensyon na kailangan para sa isang napakadelikadong kaso. Nakikita ko kung paano siya na-distract nitong mga nakaraang linggo. Ang huling pangungusap ay isang patama, isang banayad na pagtukoy sa relasyon ni Althea kay Rafa. Napayuko si Althea. Pakiramdam niya ay lalo siyang naging hubad sa harap ng mga ito. May gusto ka bang sabihin para ipagtanggol ang iyong sarili, Dr. Reyes? Tanong ni Dr. Chavez. Inangat ni Althea ang kanyang ulo. Tiningnan niya sila isa-isa. Wala po akong ginawang mali. Sabi niya sa isang tinig na, sa kabila ng panginginig, ay puno ng determinasyon. Sinunod ko ang lahat ng protocol. Sigurado ako sa dosage na inireseta ko. May ibang nangyari dito. May sabotahe. Isang mapanlibak na tawa ang narinig mula sa abogado ng mga Tan. Sabotahe, Dr. Reyes? O baka naman iyan na lang ang palusot na naiisip mo? Para takasan ang iyong kapabayaan? Hindi ito palusot. Ito ang katotohanan. Giit ni Althea. May ebidensya ka ba? Tanong ng isa sa board members. Umiling si Althea. Wala. Pero, kung gayon, wala na tayong dapat pag-usapan pa, sabi ni Dr. Chavez na malinaw na gustong tapusin na ang meeting. Ang ebidensya, ang chart, ang testimonya ng NARS ay malinaw. Sa kabila ng iyong magandang record, Dr. Reyes, hindi namin maaaring palampasin ito. Sa matinding kalungkutan, napilitan kaming magdesisyon na huminto si Dr. Chavez, tumikhim at handa nang ibigay ang kanyang hatol. Para kay Althea, ang mga sumunod na segundo ay tumakbo ng napakabagal. Ito na. Ito na ang katapusan. Ang lahat ng kanyang pangarap ay magiging abo na lang. Ang pangalan ng kanyang pamilya ay madudungisan. Napapikit siya, naghihintay sa mga salitang wawasak sa kanyang buong pagkatao. Na aming bawiin ang iyong lisensya at tanggalin ka sa ospital na ito, epektibo. Flag. Ang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ng boardroom ay pumutol sa mga salita ni Dr. Chavez at nagpagulat sa lahat ng tao sa silid. Sabay-sabay silang napalingon sa pinto. Nakatayo roon si Rafa. Ngunit hindi ito ang Rafa na kilala nila. Hindi ito ang Rafa na nakasuot ng asul na uniforme, na may hawak na mop. Ang lalaking nakatayo sa pinto ay nakasuot ng isang mamahalin at perpektong pagkakatahing itim na suit.
Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay pa atras. Ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan at kumpiyansa. Sa likuran niya ay nakatayo ang dalawang lalaking mukhang abogado at isang bodyguard. Ang kanyang mga mata ay hindi tumingin sa kanino man kundi kay Althea, isang tingin na puno ng panghihingi ng tawad, determinasyon at pangako. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin sa mga miyembro ng board. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo, natulala ang lahat. Ang katahimikan sa silid ay halos nakakabingi. Si Dr. Chavez ang unang nakabawi. "Excuse me, sir. This is a private meeting." "Sino ka? Anong kailangan mo dito?" Hindi sumagot si Rafa. Naglakad lang ito papasok. Ang tunog ng kanyang sapatos na balat ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Naglakad ito ng diretsyo. Hindi sa tabi, kundi sa pinakakabisera ng mesa. Ang upuang nakalaan para sa chairman ng board. Isang upuang laging bakante. Hinila niya ang upuan, umupo, at ipinatong ang kanyang mga kamay sa mesa. Tumingin siya kay Dr. Chavez at sa isang boses na kalmado ngunit hindi maikakaila ang awtoridad, sinabi niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. "Ako?" tanong niya. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Ako si Rafael de la Cruz, ang bagong may-ari ng ospital na ito. At itong meeting, tapos na." POV. Althea. Parang isang bombang sumabog sa loob ng boardroom ang mga salita ni Rafael. Ang hangin ay napuno ng pagkabigla. Nakita ni Althea ang pagkalito sa mukha ng lahat. Ang mga panga nilang halos malaglag sa sahig. Si Dr. Chavez ay napakurap-kurap, na para bang hindi niya maintindihan ang wikang sinasalita ni Rafael. Ngunit walang sino man ang mas nagulat kaysa kay Althea. Nakatitig lang siya kay Rafael, kay Rafa, ang lalaking minahal niya bilang isang janitor, na ngayon ay nakaupo sa trono ng kapangyarihan na parang isang hari. Ang suit, ang tindig, ang awtoridad, lahat ng piraso ay nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang kakaibang talino nito, ang kaalaman sa technical matters, ang lalim ng mga pananaw nito, hindi ito kasinungalingan. Isa itong maskara. At ngayon, hinubad na niya ito. POV. Sa lahat ng tao sa silid, si Marco Valencia lang ang hindi nagulat. Ang nararamdaman niya ay hindi pagkabigla, kundi isang nagyayelong takot na gumagapang sa kanyang likuran. Alam na niya, iyon ang tanging tumatakbo sa isip ni Marco. Ang pagdating ni Rafael dito, sa ganitong paraan, ay nangangahulugan lamang ng isang bagay. Nabisto na ang kanyang plano. Ang kumpiyansa na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang desperadong pagnanais na makatakas. Ngunit huli na ang lahat. Nakakulong na siya sa sarili niyang bitag. POV. General, anong ibig mong sabihin? Si Dr. Chavez ang unang nakapagsalita, ang boses ay nanginginig. Ang De La Cruz na bumili sa St. Michael's. Ay ikaw? Ako nga. Simpleng sagot ni Rafael. Bumaling siya sa isa sa mga abogadong kasama niya. Attorney, please proceed. Tumango ang abogado at binuksan ang kanyang briefcase. Inilabas nito ang isang tablet at ikinonekta ito sa malaking screen sa pader ng boardroom. Mga ginang at ginoo ng board. Panimula ng abogado. Sa utos ni Mr. De La Cruz, nagsagawa kami ng masusing investigasyon sa insidente. Unang lumabas sa screen ang isang video. Kuha ito mula sa isang security camera na nakatago sa pasilyo ng pediatric ward. Kuha noong gabi, bago nagkaroon ng reaksyon si Migotan. Malinaw na malinaw sa video, si Dr. Marco Valencia ay pumasok sa gamutan. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas ito, palingalinga, na may dalang maliit na vial na maingat niyang ibinulsa. Napasinghap ang lahat. Ito ay footage mula sa CCTV na ipinalagay ni Mr. De La Cruz isang buwan na ang nakalipas bilang bahagi ng kanyang internal audit, paliwanag ng abogado. Ang sunod na video ay mas nakakagulat.
Kuha ito sa loob ng pantry, isang maliit na kamera na nakatago sa smoke detector. Naroon si Marco at si Nurse Katrina. Kitang-kita ang pag-uusap nila. Kahit walang audio, ang kanilang mga kilos ay sapat na ang pag-abot ni Marco sa chart, ang pag-aalinlangan ni Katrina, at ang pagturo ni Marco. At ang panghuli, sabi ng abogado, ang testimonya mismo ni Nurse Katrina. Lumabas sa screen si Nurse Katrina. Umiiyak. Kinukunan ng video sa isang opisina. Inutusan po ako ni Dr. Valencia. At hikbi niya. Sinabi niya na may papalitan lang daw siya sa formula ng gamot para mas maging epektibo. Pinilit niya akong pumirma. Sabi niya, kung hindi ako susunod, sisirain niya ang karir ko. Pagkatapos ng video, ang katahimikan sa boardroom ay nakakabingi. Ang lahat ng mata ay napunta kay Marco, na ngayon ay putlang-putla na parang isang multo. Ang kanyang perpektong ayos ay naglaho. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Ito! Ito ay gawa-gawa lang! Desperadong sigaw ni Marco. Nananahimik ako, bakit ako idinadamay dito? Kasinungalingan ang lahat ng yan. Talaga ba, Dr. Valencia? Malamig na tanong ni Rafael, nagsasalita sa unang pagkakataon matapos ang presentasyon. Kung kasinungalingan, bakit nalaman ng aming investigasyon na ang supplier ng gamot na ipinalit mo ay isang kumpanyang pag-aari ng pamilya mo? Isang kumpanyang matagal nang iniimbestigahan para sa pagbebenta ng mga peking gamot? Naglabas ang abogado ng isa pang dokumento. Isang purchase order. At bakit nalaman din namin? Pagpapatuloy ni Rafael, ang kanyang boses ay bumaba na parang isang kulog, na ang motibo mo ay hindi lang para sirain si Dr. Reyes, kundi para makapaghiganti sa akin? Dahil ang pamilya mo at ang pamilya ng dati kong nobya, si Isabela, ang dating may-ari ng ospital na ito na halos ibaon ninyo sa lupa dahil sa korupsyon, iyon na ang huling pako sa kabaong ni Marco. Tumingin si Rafael kay Althea. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng galit para kay Marco, ay biglang lumambot. Puno ito ng pagsisisi. Ginawa ko ang lahat ng ito, ang pagpapanggap ko. Sabi niya sa isang boses na si Althea lang ang makakarinig. Dahil nasaktan ako noon. Natakot akong pagkatiwalaan ang sino man. Gusto kong makahanap ng isang taong makikita ako, hindi ang pera ko. At nakita ko, ang taong iyon, sa'yo. Pero sa takot kong masaktan, nasaktan kita. Patawarin mo ako, Althea. I'm sorry it took this long to tell you the truth. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa mga mata ni Althea. Mga luha hindi ng sakit, kundi ng pag-unawa. Biglang kumilos si Marco. Sa isang iglap ng kabaliwan at desperasyon, dinampot niya ang isang mabigat na water pitcher sa mesa at inihagis ito papunta kay Althea. Kung hindi ka mapapasa akin, walang makikinabang sa'yo. Ngunit mas mabilis si Rafael. Bago pa man tumama ang pitsel, naitulak na niya si Althea palayo at siya ang sumalo nito sa kanyang braso. Isang malakas na kalabog ang narinig at nabasag ang pitsel. Ang mga bodyguard ni Rafael ay mabilis na kumilos. Dinakma nila si Marco na ngayon ay nagwawala na. Sinira mo ang pamilya ko! Sisirain din kita, De La Cruz! Sigaw ni Marco habang kinakaladkad siya palabas ng silid. Magbabayad kayong lahat! Nang mawala na si Marco, ang natira na lang ay ang katahimikan at ang mga basag na bubog sa sahig. Humarap si Rafael kay Althea. May sugat sa kanyang braso, ngunit hindi niya ito ininda. Hinawakan niya ang mukha ni Althea. Okay ka lang? Tanong niya. Tumango lang si Althea, hindi makapagsalita. Ang lahat ng nangyari ay masyadong mabilis. Ang galit, ang takot, ang pagtataka, ang pag-ibig lahat ay naghalo-halo sa kanyang puso. Ang hari ay nagpakita na. At para iligtas ang kanyang reyna, sinunog niya ang buong kaharian ng kasinungalingan. Lumipas ang ilang araw.
Ang iskandalo sa St. Michael's Medical Center ay naging pambansang balita. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katotohanan na ang lumabas. Si Dr. Marco Valencia ay kinasuhan ng attempted murder, medical malpractice at pamemeke ng mga dokumento. Ang sindikato ng peking gamot ng kanyang pamilya ay nabuwag. Ang pangalan ni Dr. Althea Reyes ay ganap na nalinis. Ang pagbabalik ni Althea sa ospital ay kakaiba. Ang mga dating bumabati sa kanya ng may paghanga, pagkatapos ay tumingin sa kanya ng may paghusga, ay ngayoy lumalapit sa kanya ng may hiya at paghingi ng tawad. Tinanggap niya ang lahat ng yon ng may dignidad. Ang mga pinagdaanan niya ay nag-iwan ng mga pilat, ngunit nagbigay din ito sa kanya ng isang bagong lakas at kumpiyansa na hindi nakabatay sa opinyon ng iba. Ngunit may isang tao siyang kailangang harapin. Isang taong hinihintay niya. Isang hapon, pumunta siya sa lugar kung saan nagsimula ang kanilang sikretong paraiso. Ang hardin sa likod ng ospital. At nandoon nga si Rafael, nakatayo sa tabi ng fountain, tulad ng dati. Hindi ito nakasuot ng suit at hindi rin ng uniforme ng janitor. Nakasuot lang ito ng simpleng polo shirt at pantalon. Siya lang, si Rafael. Naglakad si Althea, palapit. Sa bawat hakbang, ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting gumagaan. "Kamusta na ang braso mo?" tanong niya. Tinutukoy ang maliit na benda sa braso nito. "Magaling na," sagot ni Rafael. "Mas masakit pa rin yung mga sinabi mo kaysa dito." May bahid ng panunukso sa boses nito. Ngunit nakita ni Althea ang lungkot sa kanyang mga mata. Naupo sila sa isang bangko. Ang parehong bangko kung saan sila madalas magkwentuhan noon. Matagal silang hindi nagsalita. Pinapakiramdaman ang isa't isa. "Rafael?" basag ni Althea sa katahimikan. "Bakit?" Alam ni Rafael kung ano ang tinutukoy niya. "Dahil duwag ako." Pag-amin niya. Ang tingin ay nasa malayo. "Nasaktan ako noon, Althea. Akala ko, ang pera at kapangyarihan ang sumpa sa buhay ko. Akala ko, iyon ang dahilan kung bakit hindi ako makahanap ng totoong pagmamahal, kaya itinago ko. Nilikha ko si Rafa, ang janitor, para subukan ang mundo, para maghanap ng isang taong hindi materyal ang titingnan. At nakita mo nga," mahinang sabi ni Althea. "Pero hindi ka nagtiwala, hindi mo ako pinagkatiwalaan sa katotohanan mo." "Iyon ang pinakamalaki kong pagkakamali," sabi ni Rafael. Ngayon ay nakaharap na sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Sa kagustuhan kong protektahan ang sarili ko, hindi ko nakita na nasasaktan na pala kita. Dapat sinabi ko sa'yo. Dapat nagtiwala ako sa'yo, sa puso mo. Patawarin mo sana ako. Tinitigan siya ni Althea. Nakita niya ang sinseridad sa bawat salita nito at naunawaan niya. Pareho lang sila. Pareho silang nagtayo ng pader sa paligid ng kanilang mga puso dahil sa takot na masaktan. Ang pader niya ay gawa sa ambisyon at takot sa panghuhusga. Ang pader nito ay gawa sa kasinungalingan at kawalan ng tiwala. "Naging duwag din ako, Rafael." Pag-amin niya. "Hinayaan kong diktahan ng opinyon ng ibang tao ang nararamdaman ko. Ikinahiya kita at itinulak kita palayo noong panahong pinakakailangan kita. Patawarin mo rin sana ako." Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay gumuho. Wala nang Dr. Reyes at janitor. Wala nang mayaman at mahirap. Wala nang may-ari at empleyado. Ang natira na lang ay si Althea at si Rafael. 2 taong sugatan, 2 taong nagkamali. Ngunit 2 taong nagmamahalan. "Paano na ngayon?" tanong ni Althea. "Mag-uumpisa tayo," sabi ni Rafael. Pero sa pagkakataong ito, tama na. Walang maskara, walang sikreto. Tumayo ito at may kinuha sa halamanan sa tabi nila. Isang pamilyar na bulaklak,
Isang simpleng gumamela. Inabot niya ito kay Althea. Althea Reyes, hindi ako ang janitor na pinangarap mo at marahil hindi rin ako ang CEO na gusto mo. Pero ako si Rafael, ang lalaking nangangakong aalagaan ka, poprotektahan ka, at higit sa lahat, pagkakatiwalaan ka habang buhay. Pwede bang magsimula tayo ulit? Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga pisngi ni Althea. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng kaligayahan. Kinuha niya ang bulaklak, "Oh, Rafael." Sabi niya, bagong simula, ilang buwan ang lumipas, ang St. Michael's Medical Center ay nagbago sa pamumuno ni Rafael. Naging isa itong ospital na hindi lang para sa mayayaman, kundi para sa lahat. Nagpatayo siya ng isang charity wing at sa tabi nito, isang maliit na library para sa mga bata. Katuparan ng pangarap na ibinahagi niya kay Althea sa loob ng isang elevator. Isang hapon, habang si Althea, na ngayon ay head ng pediatric oncology, ay masayang nakikipaglaro sa mga batang pasyente sa bagong library, isang pamilyar na figura ang lumapit sa kanya. "Mukhang masaya ang mga pasyente ng paborito kong doktora," sabi ni Rafael, na ngayon ay komportable na sa kanyang papel bilang Sir Rafael sa umaga at Rafa lang para kay Althea sa gabi. Ngumiti si Althea. Dahil mayroon silang paboritong hospital owner, hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay. Magkahawak kamay, pinanood nila ang mga batang nagbabasa at nangangarap. "Salamat," bulong ni Althea. "Para saan?" "Dahil tinuruan mo akong tingnan ang halaga ng isang tao. Hindi sa kung ano ang mayroon sila, kundi sa kung sino sila," sabi ni Althea. Ngumiti si Rafael. "At salamat din sa'yo," sagot niya. "Dahil tinuruan mo akong magtiwala ulit sa pag-ibig, magkaharap, sa gitna ng mga pangarap ng mga bata, at sa ilalim ng bubong ng pag-asang sila mismo ang nagtayo. Alam nila na ito na ang kanilang tunay at walang hanggang bagong simula." At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tumitingin sa estado sa buhay, sa laman ng pitaka, o sa tatak ng damit. Ang tunay na pag-ibig ay tumitingin sa puso, naghihilom ng mga sugat, at nagbibigay sa atin ng lakas na maging totoo. Hindi lang sa iba, kundi lalo na sa ating mga sarili. Ang aral ng kwento: huwag nating hayaang diktahan ng mga mapanghusgang mata ng mundo ang tibok ng ating puso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aming channel. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito ni na Althea at Rafael, ano pa kayang uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, paalam.